Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alvin at may kwento akong nais ibahagi sa inyo. Isang kwento ng pagnanasa, ng mga alaala, at ng mga pagkatalo. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan, pero siguro magandang mag-umpisa sa aking mga nakaraan. Bago ko makilala si Leah, ang buhay ko ay punong-puno ng hindi pagkakaunawaan, hindi nasusunod na plano, at mga pagnanasa na hindi ko maintindihan. Napakarami kong beses na nasaktan, at sa bawat pagkatalo, parang nagiging mas matigas ang puso ko. Ang mga relasyon ko, hindi natutuloy. Parang lahat ay nauurong bago pa magsimula. Minsan naiisip ko, baka ang problema ay ako. Siguro may mali sa akin kaya't hindi ko kayang magtagumpay sa mga bagay na iyon. Hanggang dumating si Leah. Si Leah, hindi ko rin maintindihan kung paano ako nahulog sa kanya ng ganun-ganun na lang. Una ko siyang nakita sa isang bar, mag-isa. Parang ang sakit na dala ng gabing iyon ay hindi ko kayang iwasan. Ulan, malamig na hangin, at siya. May kakaibang aura siya, hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong may laman ang bawat kilos niya. Ang mga mata niyang parang puno ng kwento. Isang tingin ko lang, para bang may naramdaman akong kuryente sa katawan ko. Ngunit sa unang tingin, hindi mo aakalain na ang babaeng ito ay isang single mom at may mga sugat na dala ng nakaraan. Minsan kasi, ang mga tao, pinipilit itago ang kanilang sakit. At ganito si Leah. Parang may itinatagong mundo sa ilalim ng kanyang pagiging malakas at matatag. Sa mga unang gabing nagkita kami, wala akong plano. Wala akong gustong mangyari kundi maramdaman ang kasamahan niya. Hindi ko siya pinilit. Ang mga halik namin, mga simpleng haplos, lahat ay nagiging natural. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, ang puso ko unti-unting nabihag ng isang babaeng hindi ko pa kilala ng lubos. Wala akong alam tungkol sa kanya. Pero sa mga gabi naming magkasama, siya lang ang naiisip ko. Hindi ko naisip na baka may mga bagay siyang tinatago. Mga bagay na makakaapekto sa aming dalawa. Wala akong alam na mayroong lalaking malalim pa sa mga mata niyang nagtatago ng sakit. Hindi ko alam na may isang lalaki na patuloy na bumabalik sa buhay niya. Ang ex-husband niyang si Marco. Hindi ko pa alam na ako lang pala ang naging pansamantalang kasamahan niya sa mga gabing puno ng pagnanasa at pagtakas mula sa mga alaala ng nakaraan. Pero sa bawat ngiti ni Leah, parang may nararamdaman akong init sa katawan ko. Kahit walang kasiguruhan. Hindi ko alam kung saan papunta ang lahat. Pero para sa akin, masaya akong magkasama siya. Para bang siya ang nagpapaalala sa akin kung paano muling magtiwala. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Sa mga gabing magkasama kami, hindi ko na naisip ang mga bagay na dati kong iniiwasan. Ang mga tanong ko tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Kung paano ito magsisimula o magtatapos, tila nawawala. Siya lang, si Leah lang. Ang mga gabi namin ay puno ng matamis na sakit, ng mga walang katiyakan, at sa bawat sandali na magkasama kami, parang may nagsasabi sa aking hindi ko kayang bitawan ang piraso ng pusong nag-uumpisa pa lang magkaugat sa kanyang mga halik. Sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na sa bawat titig at galak na nadarama ko, siya rin pala ay may mabigat na pasanin. May mga bagay siyang itinatago. Mga sakit na siya lamang ang nakakaalam. Pero alam ko na, sa mga gabing iyon, siya ang naging dahilan kung bakit naramdaman kong buo ulit ang sarili ko. Siya ang naging pahinga ko, kahit na hindi ko pa alam kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung magiging ganito kami magpakailanman. Pero isang bagay ang tiyak ko, si Leah ay hindi isang simpleng babae. At ako, hindi
ko alam kung handa ba akong makalaban sa lahat ng pwede pang mangyari. Sana, sa kwento kong ito, maramdaman mo na kahit sa gitna ng lahat ng kalituhan, may pagkakataon pa rin na masarap magtiwala sa mga araw na hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari. At sa mga gabing puno ng kalituhan, may isang pagkakataon na magpapakita ng maliwanag na liwanag. Si Leah, siya ang naging liwanag ko sa dilim na aking pinagdadaanan. At sa mga sandaling iyon hindi ko pa alam, pero si Leah na ang nagsimula. Nandyan na kami, nandyan na ako, sa hangganan ng pagnanasa at takot. Hindi ko alam kung paano ko i-explain kung gaano ko siya nararamdaman. Pero sa mga gabi ng mga pagtitingin namin, ang nararamdaman ko ay hindi na basta libog lang. Hindi na ito isang simpleng atraksyon. Si Leah ay naging bahagi na ng buhay ko, at sa bawat araw na magkasama kami, ang puso ko ay unti-unting nabubuhay para sa kanya. Kaya naman, isang gabi, sa isang tahimik na sandali, na magkasama kami sa kanyang sala, hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. Kasama ko siya, walang ingay, tanging ang malalim na katahimikan at ang malamig na hangin mula sa bintana. Tinitigan ko siya habang nakaupo kami sa sofa. Ang mga mata niya ay naglalaman ng isang lihim na hindi ko pa kayang basahin. Ibinukas ko ang aking puso sa kanya, isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsalita ako. Leah, gusto ko sanang sabihin na matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko na kayang magtago pa. Mahal kita. Hindi ko alam kung anong tugon ang inaasahan ko. Siguro, isa siyang babae na tulad ng iba na sabik na makinig sa mga salitang iyon. O baka, sabik na rin siya, tulad ko na marinig ang mga katagang iyon at magsimula ng isang bagong buhay na magkasama kami. Pero nang sinabi ko yon, parang huminto ang oras. Tumahimik siya, ang mga mata niyang tila naglalaman ng isang mundo na hindi ko pa kayang pumasok. Pinagmasdan ko siya, ang kanyang mga labi, na tila may gustong iparating, pero walang lumabas na mga salita. Sa ilang sandali, ako'y nagsimulang magduda sa sinabi ko. Bakit ang tahimik niya? Bakit hindi siya sumagot? Alam ko na hindi lahat ng tao ay makakapagbigay ng sagot agad, pero ang katahimikan niya ay nagdulot ng pagkalito sa akin. Bawat segundo na tumatagal ang pagka-silent niya, parang isang suntok sa tiyan ko. Hindi ko alam kung ang sakit ba ang nararamdaman ko o ang panghihinayang na baka ako nga lang ang may pakiramdam na ganito. Tinanong ko siya, Leah, ano bang nararamdaman mo? Pero hindi agad siya sumagot. Tumagilid siya ng kaunti, parang ayaw niya akong tignan. At nung dumaan ang ilang minuto ng katahimikan, nagsalita siya. Pero ang mga salita niya ay parang mga piraso ng puzzle na hindi ko ma-assemble. Hindi ko alam, Alvin, sabi niya. Hindi ako sigurado. Hindi pa ako handa. Yun lang. Walang kalakip na pagmamahal. Walang kasiguraduhan. Ang mga salitang iyon ang nagpahirap sa akin. Ang mga sinabi niyang yun ay parang malamig na tubig na dumaloy sa katawan ko. Tinanggal ang init na nararamdaman ko para sa kanya. Parang sinaktan ako. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil may pag-asa akong iniiwasan ko. At iyon ang nagsimula ng lahat ng kalituhan sa puso ko. Nagkatinginan kami at habang tinitigan ko siya, parang may kung anong nagbabaga sa loob ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o nalulungkot. Wala akong ideya kung anong nangyayari, pero sa bawat saglit na hindi siya sumasagot, parang nawawala ang lakas ko. Walang kasiguraduhan sa kanyang mga mata. Walang kasiguraduhan sa bawat paghinga niya. Bakit? Tanong ko. Bakit hindi ka handa? Hindi siya sumagot agad. Tumagal pa ng ilang segundo ang katahimikan na tila ang mundo ay huminto. Maya-maya,
Umubo siya ng bahagya at humarap sa akin. Alvin, hindi ko pa kaya ang ganitong klaseng relasyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung magpatuloy tayo. Marami akong iniisip. Marami akong dapat ayusin. Ang mga sinabi niya ay parang nagsabog ng malamig na hangin sa katawan ko. Ang mga salitang iyon, walang sigla, walang liwanag. Naramdaman ko ang bawat segundo na tumatagal at hindi ko alam kung anong kasunod na hakbang ang gagawin ko. Na parang hindi ko siya kayang pilitin na magbukas. Gusto ko siyang yakapin, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi ko kayang abutin. Hindi kita pinipilit, sabi ko sa kanya. Ngunit sa loob ko, may tanong na hindi ko masabi. Ang gusto ko lang, malaman kung saan ako tatayo sa lahat ng ito. Kung may lugar ba ako sa mundo mo. Tahimik pa rin siya. At sa bawat sandali, lalapit ang tanong na patuloy na gumugulo sa isip ko. Saan kami pupunta? Saan ako pupunta? Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ako na nga ba ang nagkamali o siya lang na may mga sugat na hindi pa kayang pagalingin. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano talaga ang nararamdaman niya. Kung ang katahimikan ba niya ay naglalaman ng mas malalim na lihim. O kung siya ay patuloy na nagsusumikap na pagalingin ang mga sugat na iniwan ni Marco. Ang asawa niyang hindi na niya kayang tanggapin. Pero isang bagay ang tiyak ko. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na akong kasiguraduhan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sa mga sumunod na araw, tila may kakaibang pader na naghiwalay sa amin ni Leia. Ang mga mata niyang hindi ko na kayang basahin, ang kanyang mga ngiti na tila nagiging pilit. Parang may pagkakaibang hindi ko kayang ipaliwanag. Saan ba nagmula ang distansya na iyon? Ano ba ang nangyari sa mga sandali pagkatapos ng confession ko? Dahil hindi ko kayang magtago ng sakit, ramdam ko na ang malamig niyang pagtrato. Noon, madaling makipag-usap sa kanya. Madali kaming magtawanan, magkasama sa mga simpleng bagay. Pero ngayon, parang may bintana na nagbukas sa pagitan namin. Isang bintana na hindi ko kayang isara. Ang mga tawanan namin ay pinalitan ng katahimikan. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tinatanggap ng kanyang mga mata. Pero wala nang kasamang init. Wala nang ningning. Ang mga gabi na dati ay puno ng kwentuhan ay naging puno ng mga hindi kayang itagong saglit ng katahimikan. Ang mga tanong ko na dati ay madaling masagot, ngayon ay nagiging mahirap. Parang may mga sagot siya na ayaw sabihin at may mga tanong akong natatakot itanong. Lahat ng iyon ay nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung bakit siya nagiging ganito. Ang alam ko lang, may mga saglit na humihingal ako sa sakit. Parang ang katawan ko ay puno ng mga hindi nasabi, ng mga hinanakit na hindi ko kayang itago. Pinipilit kong maging normal, na magsimula muli. Pero hindi ko na kayang itago ang galit na nadarama ko sa kabila ng lahat ng nangyayari. Ang mga mata ko, na dati ay may kasamang pagnanasa at pangarap, ngayon ay puno ng tanong. Sinubukan ko, subalit parang lahat ng tinatangkang gawin ko ay nagiging sanhi ng mas malaking lamat. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Bawat gabi ay may namumuong pagdududa sa puso ko. Ang mga dating simpleng bagay, ang mga dating tawa, lahat ng iyon ay nawawala. Wala nang lakas na maiparamdam sa kanya kung anong nangyayari sa aking puso. Pagkatapos ng confession ko, nagbago ang lahat. Minsan, naiisip ko na baka mali ako. Baka mali ang timing ko. Baka hindi ko pa siya kayang intindihin. Pero ang sakit na nararamdaman ko ay hindi ko kayang itago. At sa bawat minuto na lumilipas, parang lumalayo pa siya ng lumalayo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kung may nagbago ba sa kanya?
o kung ako na lang ang may pakiramdam na iba. Ngunit isang bagay, ang sigurado, hindi ko kayang balewalain ang pagkakaibang ito. Isang gabi tinanong ko siya, "Lia, bakit ganito? Ano bang nangyari?" Ngunit hindi siya sumagot ng diretsyo. Tumahimik lang siya. Ang mga mata niya ay puno ng alinlangan. "Wala, Alvin," sagot niya, na may kasamang matamis ng ngiti. "Nandyan lang ako, hindi kita iniwasan. Pero alam ko na may nangyaring hindi namin kayang pag-usapan. Ang mga simpleng tanong ko ay nanatiling hindi nasasagot. At sa bawat araw na dumaan, ang sakit na dulot ng kanyang mga sagot o ang kawalan ng mga sagot ay unti-unting sumisira sa loob ko. Minsan, naiisip ko na baka natatakot siya. Natatakot siya sa mga nararamdaman ko. Sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Baka nga hindi ko siya kayang kontrolin. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa bawat araw na magkasama kami, ang pusong ito ay unti-unting sumasabog. Bawat pagtingin ko sa kanya ay parang nakakulong na sigaw na hindi ko kayang ilabas. Wala akong makitang sagot mula sa kanya. Wala akong matanong na hindi nagiging sanhi ng mas lalalim na sakit. Lahat ng tinatanong ko ay walang kasiguraduhan. At sa huli, ang mga tanong na iyon ay nagsimula na ring maging tanong para sa sarili ko. Ang sakit na dati isang lihim ay ngayon ay bumangon at nagpakita. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagkadistansya ni Lia. Ang mga simpleng tingin na dating may kasamang init, ngayon ay naging malalamig na pagtingin. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang kanyang galit o kung ako na lang ba ang nag-iisip ng ganito. Parang may pader na inilagay siya sa pagitan namin at kahit anong gawin ko, hindi ko kayang sirain ito. Parang kahit sa mga salitang gusto ko sanang sabihin, nagiging matigas ang bibig ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin. Ang mga araw na nagsimula kami ng masaya, ngayon ay puno na ng mga saglit ng tahimik na iniiwasan siya. Gusto ko sanang magtanong, pero natatakot ako. Natatakot akong baka ito na ang huling bahagi ng aming kwento. Bawat sandali ng katahimikan ay tila isang pahirap at habang sinusubukan kong maging malakas, ang puso ko ay parang nauurong, nalulunod sa mga hindi nasabing saloobin. Tapos, dumating ang isang hindi inaasahang tao, si Jenny. Ang matagal ko ng ex, siya yung dating nagpaiyak sa akin, yung sakit na hindi ko alam kung paano ko malalampasan. Sa tuwing magbabalik siya sa buhay ko, ang mga alaala ng sakit at pagmamahal ay bumabalik din. Hindi ko siya inaasahan, pero naroroon siya, humihingi ng tawad, nag-aalok ng pangalawang pagkakataon. Lumingon ako kay Jenny at sa kabila ng lahat ng sakit na dulot niya noon, may isang bahagi ng puso ko na nagsabi na baka siya ang sagot sa mga tanong ko, ang lunas sa pagkabalisa ko. Pero may ibang bagay akong natutunan. Isang araw, habang sinusubukan kong magtago ng nararamdaman ko, nakatagpo ako ng mga bagay na hindi ko akalaing matutuklasan ko. Ang mga lihim ni Lia. May mga bagay sa kanyang nakaraan na ngayon ko lang natutunan. Mga bagay na hindi ko alam na magbabalik ng tensyon sa aming relasyon. May mga bahagi ng kanyang buhay na hindi ko kayang ipaliwanag. Mga bagay na hindi ko kayang tanggapin sa simula. Ang bawat detalye ng nakaraan niya ay parang isang pako na tinusok sa aking puso. Nag-aalangan akong magtanong pa, ngunit nagtataka na ako kung gaano kalalim ang lihim na tinaglay ni Lia. Kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit tila may mga bahagi ng kanyang buhay na hindi ko kayang mapansin. Para bang hindi ko siya kilala. O baka naman ako na lang ang hindi nakakaintindi. Hindi ko na rin alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman ang mga bagay na ito tungkol sa kanya o ang magtanong kung sino ang may kasalanan sa pagitan namin.
Siya, ba? O ako na hindi nakapagbigay ng sapat na pagkakaintindi? Isang gabi, habang magkasama kami sa isang tahimik na kanto ng bahay, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Hindi ko siya kayang basahin, pero alam kong may mga alaala siyang sinusubukang takpan. Ang sakit ng hindi pagkakaintindihan ay mas lalong nararamdaman ko. Minsan naiisip ko na baka ako nga ang may mali, na baka hindi ko siya kayang tanggapin ng buo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali pa ring bumangon ang nararamdaman ko para sa kanya. At sa bawat pagbalik ng mga alaala, hindi ko na rin alam kung paano ko siya tinitingnan. Ang bawat sulyap niya ay puno ng hiwaga. Ang bawat ngiti na kaniyang ipinapakita ay may kasamang pighati na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi lahat ng sakit ay dumaan lamang. Minsan, ito'y may dalang mga tanong na hindi kayang sagutin. Bakit nga ba ako nandito? Ano ba ang nangyari sa akin? Hanggang kailan ko ba kayang patagilid na itago ang mga tanong sa aking puso? Ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap ay tila lumalayo sa akin. Kung ito nga ang mga konsekwensya ng mga maling hakbang, paano ko pa siya maipaglalaban? O baka naman, ako na nga ang hindi karapat-dapat sa isang sagot. Hanggang ngayon, ang mga gabi ko ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong ang mga pagkakamali ko ay may mga epekto, at ang mga tanong ko kay Leah ay nagbibigay sa akin ng labis na takot. Kung ang bawat pagtingin ko sa kanya ay may kasamang sakit, kung ang mga sagot na hinahanap ko ay patuloy na nagiging mga tanong habang nakaupo ako sa aking silid, tinitingnan ko ang mga bagay na wala na sa lugar. Ang mga alaala ni Leah ay nagiging kalabit sa aking isip, at ang mga katanungan ko ay patuloy na nagsisiksik sa aking utak. Minsan, naiisip ko kung mali ba ang mga hakbang ko, kung ba't ako nagmadali, kung ang nararamdaman ko ay totoong pagmamahal o baka naman ito lang ay isang tugon sa pangungulila na matagal ko nang nararamdaman. Alam ko na may pagkakaiba ang pagmamahal sa pangangailangan lang na may makasama. Ngunit paano ko malalaman kung alin nga ang totoo? Walang kasiguraduhan, walang malinaw na sagot. Dahan-dahan kong binalikan ang mga sandali, ang bawat tawa, ang bawat titig ni Leah. Lahat ng iyon ay puno ng sakit na ngayon ko lang napansin. Nakatanim sa akin ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Naisip ko, baka nga hindi ko siya tunay na minahal. Baka naman ako lang ang naghahanap ng isang dahilan para hindi ako mag-isa. Kaya ako nagsimula sa lahat ng ito, ang magtangkang mahalin siya. Ngunit sa huli, ang nagmamay-ari pala ng puso ko ay ang aking sariling pangangailangan na madama ulit, na buo. Bawat gabing mag-isa ako sa dilim, nahanap ko ang sarili ko sa mga saloobin na unti-unting bumangon mula sa loob. Ang nararamdaman ko para kay Leah ay parang isang apoy na unti-unting nauupos. Hindi ko na masyadong nararamdaman ang init ng kanyang mga sulyap. Hindi na rin ako umaasa sa mga pag-asa ko. Sa bawat hakbang na iniiwasan ko siya, natutunan ko na makita ang sarili ko na mas buo kaysa noon. Ang mga gabi ng pag-iisa ay nagiging pagkakataon ko upang muling matutunan ang mag-isa. Hindi ko na kailangan ng pagmamahal ng iba upang mabuo ang sarili ko. Sa mga oras na ako lang, natutunan kong hindi pala ako kailangang maghanap ng validation mula sa ibang tao. Hindi ko kailangang magsakripisyo ng aking sariling kaligayahan para lang mapansin ng isang tao na hindi handang ibalik ang nararamdaman ko. Dahil sa mga hakbang na iyon, natutunan ko na hindi palaging tungkol sa ibang tao ang pagpapahalaga sa sarili. Minsan, ang pinakamahalagang relasyon ay ang relasyon natin sa ating sarili. Sa bawat pagninilay ko, natutunan ko ring yakapin ang mga pagkatalo at pagkabigo. Hindi ko na kailangang magmakaawa sa pagmamahal dahil natutunan kong magmahal muna ang sarili ko.
Ang mga pagkakataon na magkasama kami ni Leah ay nagiging alaala na lang. Hindi ko na siya hinahanap, hindi ko na siya kinakalabit sa aking mga panaginip. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong tanggapin ang sakit at bigyan ng pahinga ang aking puso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin sa hinaharap. Ngunit alam ko ngayon na kaya kong magpatuloy kahit wala siya sa aking tabi. Natutunan ko ring ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa mga bagay na nagpapabigat sa ating puso. Marahil, darating ang araw na ang lahat ng ito ay magiging parte na lang ng aking nakaraan, isang kwento na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa paglalakbay ko. Ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan ay nagsisimula ng maglaho. Ang sakit na dulot ng hindi natutunan na pagmamahal ay nagsisilbing aral at natutunan ko na ngayon na mas mahalaga ang proseso ng pagpapatawad at paglago kaysa ang hangaring makuha ang nararamdaman ng isang tao. Sa bawat hakbang na iniwasan ko siya, natutunan ko ring tanggapin ang sarili ko at doon ko natagpuan ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang pagmamahal na pinangarap ko ay unti-unting nawawala, ngunit sa halip na malungkot, natutunan ko nang yakapin ang ideya na ang bawat pagtatapos ay may kasamang simula. At sa simula ng bagong buhay na ito, natutunan kong hindi ko kailangan ng pagmamahal ng iba upang maging buo. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na natutunan kong ibig. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw tungkol kay Leah. Wala na akong ibang ginugol na oras kundi mag-isip. Ang mga tanong ko na ngayon ay hindi na tungkol sa sarili ko. Parang isang ulap ng sakit at kalituhan na gumugol ng aking gabi. Habang ang mga alingaw-ngaw ng mga nagdaang pangyayari ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ngunit may mga sandali rin na kahit ang pinakamalalim na pagnanasa sa isang tao ay hindi sapat upang punan ang mga butas ng kanilang nakaraan. Isang hapon, habang ang araw ay nagsisimula ng magtakip silim, nakuha ko ang pagkakataon na makausap si Marco, ang ex-husband ni Leah. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin upang magtanong, ngunit may mga bagay na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Lahat ng aking nararamdaman, ang distansya ni Leah, ang mga malalapit na sandali na naiiwasan niyang ipakita sa akin, lahat ng iyon ay nagsimula ng magkaroon ng mas malinaw na anyo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pighati na matagal nang itinatago ni Leah. Isang pighati na wala akong kaalaman. Marco, bagamat hindi ko inaasahan, ay may mga salitang binitiwan na unti-unting nagbigay linaw sa akin. Aaminin ko, nagulat ako sa lahat ng kanyang sinabi. Hindi ko akalain na ang kalungkutan ni Leah ay hindi lang dahil sa pagkatalo ng kanyang pagmamahal sa akin, kundi pati na rin sa pagkawala ng kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga alaala sa kasal na masakit at mahirap na naiwan. Sabi ni Marco, ang buhay ni Leah ay puno ng mga sugat na hindi ko nakikita. Namatay ang pagmamahalan nila, ngunit ang mga alaala, ang mga hindi natapos na usapan, at ang mga pangarap na hindi natupad ay hindi kayang alisin ng panahon. Ang kanyang mga pagkatalo sa relasyon ay tila naging sanhi ng kanyang takot. Takot na muling magbukas ng puso para sa iba, at mas lalo na para sa isang tao na kasing bilis ko lang na pumasok sa kanyang buhay. Na-realize ko na ako, hindi ko lang pala siya tinangkang mahalin, pero ako rin pala ang naging emosyonal na pangako na inilagay sa kanyang balikat. Hindi ko naisip na sa bawat pagkilos ko, na para bang gusto ko siyang iligtas, ay napapalakas ko lang ang bigat ng kanyang nakaraan. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagsisiwalat ng nararamdaman ko ay naging isang sakit na kumabit sa kanya, at ito pala ang naging dahilan kung bakit siya dumistansya. Nais ko lang malaman kung anong nangyari, kung bakit siya malayo.
Pero sa halip, ako pa pala ang nagiging bahagi ng mga pangarap at takot na hindi ko dapat inialay. Sa mga sandaling iyon, ang galit ko sa sarili ko ay nagsimulang mag-ugat. Bakit ako nagpadala sa mga nararamdaman ko? Bakit hindi ko muna nakilala ang buong kwento bago ako magtangkang ipakita ang sarili ko sa kanya? Siguro nga, sa paghahanap ko ng pagmamahal, hindi ko naisip na baka hindi pa siya handa na magbigay. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa akala ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Hindi ako nagkulang sa pagmamahal kay Leia. Sa halip, ako lang ang hindi nakinig sa mga hudyat ng kanyang kaluluwa. Ang mga pananaw ko sa pagmamahal ay nagbago. I realized that love isn't just about giving. It's also about understanding where the other person stands. Now I see that sometimes redemption comes not from fixing someone, but from accepting their scars as they are. At sa huli, ang ginugol kong mga oras na naghahanap ng sagot ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng sugat ay kayang paghilumin agad. Sometimes, the only way to truly love someone is to allow them the space to heal on their own terms, even if it means standing in the background. Hindi ko na hinahangad na maging ang taong magbibigay ng kaligayahan kay Leia. Ang importante, natutunan kong maging mas maligaya sa sarili ko at may pagkakataon pang magbigay ng pag-unawa sa kanya, hindi bilang isang guro ng pagmamahal, kundi bilang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Bawat araw na lumilipas, ang sakit na aking nararamdaman ay naging parang isang matinding unos na hindi ko kayang iwasan. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung may saysay pa ba ang lahat ng nangyari. Lahat ng mga hakbang ko na nagpunta sa wala. Hanggang isang araw, ang mga sagot na aking hinahanap ay natagpuan ko na rin. Mag-aalas 6 na ng hapon nang makausap ko si Leia. Nasa isang tahimik na kanto kami ng kalsada at tahimik na tumingin sa akin si Leia. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang lakas ng hangin sa paligid. Saka ko na lang naisip na malamang malapit na ang sagot na hindi ko kayang tanggapin. Gusto ko pa sanang magtanong, pero ang bawat salita ko ay nauurong. Kung may naramdaman siyang pagkatalo sa mga nangyari, ramdam ko rin ang sakit, lalo na nang magsalita siya. Alvin, ang mga salitang umabot sa aking tainga na nagsimula ng lahat ng ito, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Hindi ko rin inaasahan na haharapin ko pa ang mga nararamdaman ko. Nakita ko ang mga mata niyang napakadilim. Hindi ko alam kung anong tinatago. Ang totoo, hindi ko talaga kayang itulak ka palayo. Sa mga salitang iyon, parang mundo ko ay nabiyak. Huwag mong gawing madali ang lahat dahil alam kong malalim pa ang issue. Tumahimik ako at naghintay. Nagkaroon ng ilang saglit ng katahimikan. Ang mga mata ni Leia ay puno ng luhang hindi ko akalain. Akala ko ay tapos na kami. Pero may isa pang piraso ng puzzle na iniiwasan kong makita. Alvin, ang muling sagot niya, at naramdaman ko ang pag-igting ng tinig niya. Si Marco, hindi ko pa siya kayang bitawan. Hindi ko siya tuluyang iniwan. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sinubukan kong magpigil ng emosyon. Nais ko siyang tanungin, ngunit nandoon ang kaba at ang mga mata ko ay nanlalabo sa narinig. Si Marco? Paano? Hindi mo ba sinabi sa akin? Ngumisi siya ng malungkot at ang tinitigilan niyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Si Marco ay nagbigay ng isang malaking sakripisyo para sa akin. Wala akong ibang pwedeng gawin, kundi magbigay, respeto sa mga bagay na nagawa niya para sa akin. Sa kabila ng lahat ng sakit,
Wala akong natutunan na madaling makalimutan siya. Kaya, kahit na natutunan kong mahalin ka, hindi ko kayang yakapin ang bagong simula dahil ang pusong ito ay puno pa ng sakit ng nakaraan. At doon ko lang naisip, si Leah pala ay hindi pa tapos. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang binabayaran niya. Pero hindi siya handang iwan ang nakaraan, lalo na ang si Marco. Nang magtapat siya, nagsimula akong maramdaman na hindi ako nagmamadali para malaman ang buong kwento. Ako lang pala ang dumating sa panahon ng kanyang paghilom, isang bahagi ng kanyang pagbabago na hindi pa siya handang tanggapin ng buo. Nagpatuloy siya. Alvin, hindi ko rin gusto na maging sanhi ng iyong sakit. Hindi ko gustong mabigyan kita ng pag-asa. Pero hindi ko rin alam kung anong nangyari. Minsan, kapag sobrang nasaktan ka, gusto mo na lang makalimutan at maghanap ng bagay na magpapagaan. But the truth is, I wasn't ready. Hindi ako handa. Akong tinamaan ng kidlat, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko kailanman naisip na ang pagkakaroon ko ng nararamdaman para sa kanya ay magiging isang bahagi ng kanyang emosyonal na paglaya mula kay Marco. Hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat. Ako, na minahal siya, ay naging bahagi lamang ng kanyang proseso ng pagpapatawad at pagtanggap sa sarili. Hindi ko siya pinagdamot, ngunit ito pala ang naging dahilan kung bakit siya nagdistant. Nais ko sanang magalit, nais ko sanang sumigaw sa lahat ng hindi pagkakaintindihan. Pero sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang tao na naghahanap pa rin ng paraan upang umayos. Ang mga pangarap ko na sana maging kami ay biglang lumabo sa paningin ko. Hindi ko alam kung natatakot ba ako sa mga hindi ko pa alam o sa mga hindi ko kayang tanggapin. Pero ang pinakamalupit na pagkabigla, ang pinakamabigat na pahirap sa puso ko, ay na-realize ko na hindi ko pala kayang tanggapin na ako ang naging bahagi ng paghilom ni Leah. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng pagmamahal ko, ako pala ay naging isang chapter na nagbigay lamang ng kaunting kulay sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maipaliwanag kung paano ko tinanggap ang mga salitang iyon. Alam ko na ang lahat ng nangyari ay hindi para lang magtapos, kundi para magbigay aral. Siya na lang pala ang may hawak ng lahat ng sagot, at ako ay natututo na tanggapin na ang pagmamahal ko ay isang bahagi lamang ng mas malaking kwento, na hindi ko habang ang araw ay unti-unting lumubog, naramdaman ko ang isang matinding kaluwagan sa puso ko. Parang ang lahat ng mga tanong, ang lahat ng mga pagsubok na iniwasan ko sa mga nakaraang linggo ay unti-unting nawawala. Si Leah at ako, magkaharap, kaming ngayon, nagsimula na kaming mag-usap ng buo. Tuluyang binuksan ang mga puso namin sa isa't isa. Walang takot, walang pagkukunwari. Sa huling pagkakataon, tinanong ko siya, Leah, ano ba talaga ang nangyari sa atin? Hindi ko na kayang maghintay pa ng mga sagot na hindi ko na kayang pigilan. Hanggang sa mga oras na iyon, ang mga katanungan ko ay wala pa ring kasagutan. Ngunit, isang saglit lang at naramdaman ko ang tamis ng pagkakasundo. Alvin, sabi niya nang may kalungkutan sa mata, minahal kita. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa ako handa. Hindi pa ako tapos sa lahat ng sugat ng nakaraan ko. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko noong mga oras na yon. May pagkadismaya, pero may isang malalim na pag-unawa sa mga sinabi ni Leah. Ipinakita niya sa akin na hindi laging ang pagmamahal ay sapat. Hindi laging ang nararamdaman mo ay ang tanging bagay na kailangan upang magtagumpay. Minsan, ang oras at mga pagkakataon ay may mas malaking papel na ginagampanan sa lahat ng bagay. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko na ang mga sugat ko ay unti-unting naghihilom
Hindi sa pamamagitan ng pagmamahal na gusto kong mangyari, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matinding pag-unawa sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang bawat pagkatalo, bawat pagluha, at bawat pagkabigo ay bahagi ng proseso ng paglago. Hindi kami magtatagumpay bilang magkasama. Ngunit natutunan namin ang isang mahalagang aral. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay susi upang magpatuloy. Ngayon, alam ko na ang pagmamahal ko kay Leah ay hindi nasayang. Minsan, hindi talaga ang mga relasyon ang may dahilan, kundi ang mga aral na dumarating sa ating buhay upang matutunan natin kung paano maging mas mabuting tao. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, natutunan ko na may mga bagay na mas malalim pa kaysa sa pagmamahal na inaasam. At ang mga bagay na iyon ay hindi palaging nauukol sa isang tao lamang. Habang tumingin ako kay Leah, nakita ko ang isang tao na may pag-asa sa mata. Isang tao na patuloy na lumalaban, patuloy na natututo. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na siya tinutukoy bilang isang nawala na pagkakataon. Naging isang guro siya sa akin, isang guro na hindi nagtuturo ng mga salita, kundi ng mga damdamin at karanasan na magbibigay linaw sa mga susunod kong hakbang. Nagpasalamat ako sa kanya, hindi sa pagmamahal, kundi sa pagkakataon na maging bahagi ng kanyang buhay, kahit na pansamantala lamang. Dahil sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay para magtagal. Minsan, ang mga relasyon ay naroon lamang upang magturo, upang magbigay ng mga aral na magagamit natin sa hinaharap. Habang naghiwalay kami ni Leah, ramdam ko na may bagong simula na darating para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero alam ko na ang mga pagpipili ko ngayon ay magdadala sa akin sa isang mas maliwanag na landas. Ang puso ko ay puno pa rin ng mga tanong. Ngunit sa pagkakataong ito, natutunan ko ng tanggapin na ang mga tanong na iyon ay parte ng aking pag-unlad. Hindi ko alam kung ang mga hakbang ko ngayon ay magiging madali. Ngunit isang bagay ang sigurado. Matututo akong magpatawad, magpatuloy, at maghanap ng bagong pagmamahal sa oras at pagkakataon na darating. Ito ang pagtatapos ng isang kwento, ngunit hindi ang pagtatapos. At mga kasirin, natapos na naman ang isang kwento ng pag-ibig, pagkatalo, at mga aral na madalas ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Laging tandaan, bawat hirap at sakit ay may dahilan, at ang pinakamahalaga, ang pagmamahal sa sarili at sa mga pagkakataon na nagdadala sa atin sa mas maganda pang bukas. Hanggang sa susunod na kwento, salamat at mag-ingat kayo palagi.